I can feel everyone stare as Carter and I grace the runway. Magkahawak ang kamay naming dalawa. It is for Miss Sophia's newly coupled collection. We had a photo shoot last week and today is the ramp. Iniikot ako ni Carter na marating namin ang dulo ng stage. After turning, he held my small waist and pulled me closer to him. Sinalubong ko ang mainit niyang titig. I know from the camera we look very much in love. The show only took 15 minutes since we only have to change once. Nang marating naming dalawa ni Carter ang backstage at sigawan lahat ng narinig namin, it's another successful ramp. Katulad ng dati, sinundan niya ng after party. Napangiti ako na makita si Charles na papalapit sa akin. His dear expression made him look more handsome. What? Kunwari pagalit kong tanong na makalapit siya sa akin. You did a great job a while ago. I'm proud of you. Hindi ko mapigilang mapapikit nang halikan niyang aking ulo. It is soothing to the heart. Although it's annoying to see you with your ex. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Iningusan ko siya. He is not my ex. Inis na sabi ko. Naramdaman ko ang kamay niyang pumalibot sa bewang ko. I did not complain. Ramdam ko ang pagtingin ng mga kasama namin doon but no one dared to ask. You're not going home yet? Umiling ako. I still wanted to converse with my fellow models. Mamayang konti. Sagot ko at kumuha ng tikela sa mahabang lamesa kung nasa ng mga drinks. Ihahatid na kita. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Kaysa naman mag-commute pa ako mamaya. Charles, it's nice to see you here. A businessman around his 40s approached us. Charles removed his hand from my waist to greet the businessman. Parang gusto ko magreklamo sa ginawa niya. Sumulyap sa akin ang businessman kaya naman ngumiti ako. Mabuti naman nagkabalikan para kayong dalawa. Naramdaman kong muli ang kamay ni Charles sa aking bewang. Nanindig ang balahibo ko na maramdaman kong paghaplos niya noon. Pasimple ko siyang sinulyapan pero mukhang wala lang naman sa kanya yon. We are still fixing our relationship. Simpleng sagot ni Charles. That's great, iho. Kaya hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi ni Arlene noon na magpapakasal ka na raw sa iba. I saw the way how you look at your wife on your wedding day. Napangisi ako dahil sa sinabi yun ng lalaki. Kung alam lang ninyo, aktor tong isang to. But Tita Arlene again? Siya na naman? My blood boils whenever I hear her name. We will be marrying for the second time. You are invited again, Mr. Montero. Nanlalaki ang mga matang. Napasilip ako kagad kay Charles. Wala pa akong sinasabi. Hindi pa kami nagkakaayos, kasal agad. Aba, pala desisyon tong isang to. The old man that Charles called Mr. Montero laughed. Tinapik niyang balikat ni Charles. That would be an honor. After talking for a few minutes, umalis na rin ang businessman. Na makaalis siya, hinarap ko si Charles sa painusanting umiinom ng tequila. Pinapaasa mo masyado yung tao. Anong ikakasalit yung pinagsasabi mo? Charles chuckled. Why? Doon din naman ang bagsak natin eh. I will marry you again. This time in a church, in front of our Creator. Natigilan ako nang marinig iyon. Ramdam ko na naman ang pagpula ng pisngi ko. I haven't forgiven you yet. Masungit na sabi ko at kumuha ulit ng panibagong baso ng tequila. Hihintayin kita, kahit gana pa yan katagal. Para saan ba't sa akin din naman? Bagsak mo. Inawakan niya ang kamay ko at kinuha ang panibagong baso ng tequila. Nakinuha ko kanina. This is enough. You're drinking too much. Inirapan ko na lamang siya at naglakad papalayo patungo sa mga kapwa kong modelo. We stayed until the party is over before I decided that it's time for us to go home. Katulad ng sinabi niya kanina, totoong inihatid niya nga ako hanggang sa aking kondo. Thank you for the ride. Pasasalamat ko kay Charles. We are standing outside of the building where my condo is located. Charles nodded and fixed my hair. You're welcome. He kissed my forehead again. Napapikit ulit ako. Sa tuwing napapawi lahat ng galit ko sa kanya, even the bad things that he did to me. Good night, baby. I nodded and stepped 1 foot backward. Good night. Pumasok ka na. Malamig na rito. Tabango ako at nagsimulang maglakad papasok ng building. Kinabukasan tanghali na magising ako. Ayos lang dahil 3:00 pa ng hapon ang schedule ng photoshoot ko sa studio nila Charles. I think it's the last one for this month and we will resume again after 2 months. Blooming ka ngayon ha? Pang-aasar sa akin ni Cassie nang pumasok ako ng sasakyan. Ganyan talaga kapag may gwapong boyfriend. Segunda naman ni Jenny na tinawan ko na lamang.
As usual, the trip only takes for a few minutes. Pagpasok ng studio, 3 lamang ang tao roon. Robert, Jadon, and Sir Rex. Ginala ko ang paningin sa paligid. Charles is not yet here? Nauna yun palagi sa akin na. Wala si Jasper? Nagtatakang tanong ko kay Sir Rex at iniabot ng malaking bag kay Rika para siya ang makatabi. Gusto ko sanang tunangin kung nasan din si Charles pero baka mamaya, manokso na naman. Baka lumabas lang yun at may binili. Nag-day off. Simpleng sagot niya sabay kibit ng balikat. Pumasok ako sa dress room. Nakasunod naman kaagad sila Jenny at Cassie. Cassie started choosing what I should wear in from the wardrobes that's given by the company. Si Jenny naman sinimulan ng pag-ayos sa akin. Fixing me almost took an hour to finish. Paglabas ko'y nag-ayos na rin ng mga ilaw at ng mga studio. Pumesto ako sa gitna, waiting for Rex's signal. Ready, Thelma? Aniya at in-adjust ang camera. Tumango ako. Let's do a candid shot. Laugh a bit. Ginawa ko naman ang iniutos si Sir Rex sa akin. Nasa kalagitnaan kami ng shoot nang pumasok ang taong kanina ko pa hinihintay. Mas lalo ko napangiti nang masilayan siya. Di naman masyado yung halata dahil nakangiti naman ako sa lahat ng shot. Unti-unti lamang napawi ang ngiti ko nang sa likuran niya ay nakasunod ang isang taong ayaw na ayaw ko makita. What is she doing here? Are they together? Did they get back together? Mas maganda pa siya sa personal kaysa sa litrato. She's wearing a white shirt paired with skinny jeans. May hawak din siyang handbag sa kanyang kamay. She's smiling as she entered the room. Her aura is welcoming. Ramdam mo sa aura niyang mabait siyang tao. But I don't care if she's kind. What is she doing here? Sinulapan ko si Charles na naupo sa isang monoblock chair na inupuan niya palagi. Si Jado naman di magkanda o gaga sa pagkuha pa ng isang upuan para lang may maupuan ng kasama ng kanyang boss. Thelma, don't be distracted. Huminga ako ng malalim at pinilit ang sariling ngumiti. But my mind is too clouded by thoughts and questions. Break na muna. It seems like you're tired. Kagad ako na guilty na marinig ang sinabi ni Sir Rex, but I don't care. Kagad ako umalis sa gitna at dire-diretso naglakad papunta sa dressing room. Mula sa gilid ng aking mga mata, nakita ko ang pagtayo ni Charles sa parabang sasalubungin niya ako. I bought an ice cream. Nalampasan ko siya. Hindi ko malang siya tinapunan ng tingin. Galit ako sa kanya. How dare he pull that kind of stunt on me? Alam na niyang masama ang loob ko sa babaeng yon. Pagkatapos dadalhin niya rito, sino ba siya? Ano siya sa akala niya? Thelma, may problema ba? Nakasunod pala siya sa akin. I felt the dressing room door open, kaya naman nakapasok siya. He closed it. Naupo ako sa sofa at nagsimulang paypayan ang aking sarili gamit ang aking kamay. I am trying to calm myself. I cannot let him see that I'm affected so much. What are you doing here? Nakataas ang isang kilid na tanong ko. I brought you an ice cream. Ani at pinakita sa akin na isang tub ng chocolate ice cream. Umiling ako. Can't you see that we're shooting? Tatabang mukha ko dyan. Ines na sabi ko, tinawi ng ice cream. That's fine. Pwede ba? Enough. Ines na sabi ko at tumayo. Lumipat ako sa upang nasa harap ng salamin para hindi na siya makatabi sa akin. He followed me and kneeled in front of me. Mas lalo lang ako nainis dahil sa ginawa niya. What's wrong, baby? Hinawi ko ang kamay niyang humawak sa aking mukha. Are you that insensitive to ask me that? Anong ginagawa ng babaeng nandito? Nagkabalikan kayo? Ang kapal ng mukha mong sabing mahal ako tapos pupunta-punta ka rito. Kasama yung babaeng yan? He chuckled. Mas nainis lamang ako lalo. Is he really insulting me? Iniinis mo ba ako? Inis na tanong ko pa. Tumigil naman siya sa pagtawa at umayos. I'm sorry. You're just cute when you're jealous. I am not jealous. Inis na giit ko. Okay, baby. You're not. Hindi ako sumagot. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. She's here to apologize to you. Inirapan ko si Charles. I don't need her apology. Gusto ko magalit ako sa kanya habang buhay. Ani ko at inirapan pa siya. He was about to answer when we heard a knock on the door. Kung sino man ang kumakatok sa pintuan, hindi na naghintay para mapapasok siya. The door opened. Napairap ako na makita si Ramona. Mukhang nagulat siya na makitang nakaluhod na si Charles sa aking harapan. I'm sorry, am I interrupting something? Nag-aalalang tanong niya. Sobrang lambing ng boses niya, parang di makabasag pinggan. It's okay, Ramona. Lumingon sa akin si Charles. He held my hand and smiled at me. I will leave you to talk, okay? He kissed my temple. I love you.
Parang lahat ng galit ko kanina napawi sa simpleng I love you na lamang. Napahagat labi ako at nag-iwas ang tingin. Charles stood up. Dumiretso siya sa pintuan. May sinabi pa siya kay Ramona pero hindi ko yun narinig. Nang tuluyan makalabas si Charles, sobrang tahimik. Lumingon ako kay Ramona na mukhang naugat na ang paa sa pintuan. Pinilit niyang sariling umiti na makitang tumingin ako sa kanya. Slowly, she made her way to the sofa. Sumunod naman ako at naupo sa tapat niya. I told Charles that I will be apologizing to you. Tumango ako. Kahit papaano nabawasan ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. I realized wala siyang kasalanan sa kung anumang mangyayari sa amin ni Charles. Siya ang pinakabiktima rito. Charles left her but we were forced to marry. Alam ko sobrang sakit nun para sa kanya. But I'm not here for that. Sinabi ko lang yun sa kanya para hayaan niya ako makausap ka. Nagulat pa ako na magbagong boses niya. Seryoso na ang mukha niya ngayon. Naroon pa rin ang pagkaamo but with the tone of her voice, her expression tells me that she's quite mad. Do you know how painful it is for me to let go of him? He is my first boyfriend. Kasal na lang ang kulang sa amin nang bigla siyang magbago. He left me 3 months before our wedding for you. Napahagat labi ako at napayoko. Ramdam ko ang galit sa boses niya. I cannot blame her for that. We got back together months ago but he left me again. Pumiyok ang kanyang boses. I looked at her. She is at the verge of crying. When he left, he told me that he cannot love me just like how he used to be because he loves someone else now. You. Tamango ako. He told me that. Noong una akala ko out of guilt lang yon but I saw how he looked at you. How he cared for you. Ako dati yon. Para sa akin lang dati yon. Ramona paused. Kitang-kita ko kung paano nag-unahang tumulo ang mga luha sa kanyang mata. But Delma, I still love him. Nanlaki ang mata ko nang marinig ang sinabi niyang iyon. Please give him back. Natigilan ako dahil sa sinabi niyang iyon. Give him back? Ano si Charles? Laruan na pwedeng pagpasapasahan? I cannot go on with my life without him. Ramona started sobbing. Nakatulala lang akong nakatitig sa kanya. Naawa ko sa kanya, yes. Pero magagawa ko bang turuan si Charles kung sinong dapat niyang mahalin? I'm sorry. Ani ko sa nanginginig na boses. I surpassed my tears from falling. Ayoko lumabas mamaya ng dressing room at mapansin na lahat ng aking pag-iyak. Napatayo ako nang biglang lumapit si Ramona. Kala ko sasaktan niya ako pero bigla siyang lumod sa harapan ko. Her knees are on the ground. Nakayoko ang kanyang ulo at nakahawak sa isa kong kamay. Pilit ko yung kinukuha mula sa kanya pero mas sinihigpitan lang niya ang kanyang hawak. My vision started to blur. Konti lang talaga papatak na mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Please, Thelma, reject him. Tell him to come back to me. I love him. Siya lang ang lalaking minahal ko sa buong buhay ko, so please. Hindi ko alam pero bigla ako nalalang sarili ko sa kanya. When Charles and I are still married, siya ang mahal niya. I would always beg him to love me. Please, Ramona, I cannot do that. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko. It is out of pity. Naalala kong sarili ko sa kanya. Di ba hindi mo naman na siya mahal? How did she know that? Please, Thelma, he's all that I have. Umiling ako. You're wrong. I do love him. I'm sorry, Ramona, hindi ko magagawa ang gusto mo. Pilit kong kinuha ang kamay ko mula sa kanya. Na makawala ako, mabilis ako naglakad patungo sa pinto. I cannot stay here with her anymore. I don't care if I will cause a scene outside. I know Charles would understand. Charles and I stepped together. Natigilan ako sa akmang pagbukas ng pinto nang marinig ang sinabi niyang yon. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo na siya ngayon. Magulo ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha na punong-puno ng luha. She smirked when she saw how affected I was. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sigaw ko sa kanya pabalik. Bakit di mo siya tanungin? I comforted him when you rejected him. Akala mo mahal ka niya? He only likes the chase. Gusto ka lang niya kasi pakipot ka pero kapag bumigay ka na, babalik at babalik siya sa akin. Umiling ako. No, he told me that he loves me. Mahal niya ako. Ramona laughed at as if mocking me. Pinunasan niya mga luhang naglandas kanina sa pisngi niya. At naniwala ka naman. Stop dreaming, Thelma. Charles will never love you. Gustong-gusto ko siyang sagurin. Gusto ko siyang sampalin ng paulit-ulit for lying to me, for mocking me, for sleeping with Charles. Napakayom ako ng kamao. I would never stoop to her level. Hindi ko papadapuin ang kamay ko sa kanya. She is a cheap and a whore for sleeping with him. At ikaw? Anong tingin mo sa sarili mo? Di ba ikaw na nagsabing hindi ka na niya mahal? At least ako hinahabol niya. Eh ikaw,
She did not answer. Mukhang natigilan sa sinabi ko. You think you're higher than me? You think you're better than me just because you slept with him? Akala mo mahal ka niya kasi nagsisiping na kayo? Hindi ba't sa'yo na rin mismo nanggaling? He came back to me after sleeping with you. Ginagamit ka lang niya pampalipas. Nanlaki ang mga mata ni Ramona. Kitang-kita ko doon ang galit. Mabilis siya naglakad palapit sa akin. She was about to slap me nang masalo ko yon. With all of the strength that I have, itinulak ko siya na siyang dahilan upang mapaupo siya sa sahig. Don't touch me with your filthy hand. Before I could say and do something that could possibly hurt her more, nagmadali na ako lumabas. Naramdam ko ang pagtingin ng lahat sa akin ng padarag na bumukas ang pinto. Thelma, resume. Natigilan sa akmang pagsalita si Sir Rex na makita niya ako umiiyak. I saw how Charles stood up. Akmang lalapitan niya ako nang humakbang ako paatras. Huwag mo akong lalapitan. You liar! Sigaw ako sa kanya na siyang nagpatigil sa kanya. The studio went silent because of it. Nagmamadali akong lumabas. I swear, I would never go back there again. Nagmamadali akong pumasok ng elevator. I will cancel my contract with him. Wala akong pakialam kahit magkano pa yung muling hilingin niya. Kahit maubos pang ang ipon ko sa ilang buong pagmumodelo, I do not want to see him again. I do not want to listen to his lies again. Ang tanga-tanga ko at naniwala ko sa kanya. How could I be so naive? For Charles to love me, that's so close to impossible. I saw how he loved Ramona. Thelma, please, what's wrong? I can hear his footsteps following me. Iniharang niya pa ang sarili sa elevator para lang makapasok siya. Umakpa akong lalabas pero iniharang niya ang sarili sa entrance. Sinaman ko siya ng tingin but did not stop him approaching me. What's wrong? Did Ramona hurt you? Inawakan niya ako para tingnan kung meron ba akong pasa. Sinamaan ko siya ng tingin at nagpumiglas. Sabing wag mo akong hahawakan eh. Natigilan siya sa sigaw kong yon. I can feel his stare at me. Kahit pa sobrang labo na ng paningin ko dahil sa labis sa pag-iyak. I'm sorry. At hinila niya ako para yakapin. Pilit ako nagpumiglas sa kanya. Every time I hit him and tries to pull away, humihigpit lalong hawak niya. Para bang ayaw niya akong pakawalan? Tell me what's wrong, please. I cannot bear to see you crying like this. It's hurting me. Lies. Patibong niya lamang to para mahulog ang loob ko sa kanyang muli. I won't repeat myself again, Charles. Let me go. Ramdam ko pa ang pag-iling niya. No, I won't. I won't ever let you go. Dahil sa galit ko sa kanya, muli ko siyang pilit na pinagtulakan. I love you. Mas nanggigil pa ako na marinig na sinabi niya yon. Sinungaling. I don't love you anymore. And I will never love you again. I hate you. Ramdam ko ang bahagyang pangangihina niya na marinig ang sinabi kong yon. Unti-unti pinakawalan niya ako. Gusto ko siyang hilahin ulit. Tell him to hug me until I feel better. Do not let me go ever again. You're lying. Ramdam ko mahal mo pa rin ako. I smirked at him. Pinalis ko mga luhang naglanda sa aking pisngi. Then your feelings are wrong, Mr. Ramirez. He didn't answer. He's only staring at me. I saw how his eyes glister from the tears that are slowly forming in his eyes. This is the first time that I have seen him this week. He is always composed, cold, and almost has no emotion. Kahit pala yung walang puso, nasasaktan pa rin. If you can look me in the eyes and tell me that I was wrong to assume that you still love me because of what you have shown these past few weeks, then I would believe you. Hindi ko alam saan ako humuhugot ng lakas ng loob para gawin ang sinabi niya. Maybe it was from the fact that I am deeply hurt. Tinitigan ko siya sa mata pero parang gusto ko agad bawiin yon na makita isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. It's breaking my heart to see the high and mighty Charles Michael Ramirez weak wrecking me. I can feel my strength leaving me. Nagkabigig sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita. Tell me that you wanted me gone and I would stop chasing you. You have to do this, Thelma. Save yourself from the pain. Tama na. Tinignan ko siya diretso sa mata. Tiniis kong makita ang lungkot at sakit sa kanyang mga mata. I hate you so much. Natigilan siya sa sinabi ko. Kahit katiting lang, Thelma. Tell me that you still love me. Umakba siyang hahawakan ako pero mabilis akong humakbang papalayo. Natigilan siya dahil sa ginawa kong yon. Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko hindi na kita mahal. I don't want to see you ever again. Ayoko na sa'yo. You are cruel and evil. Ba't naman kita gugustuhin ulit? Weak and defeated, he nodded. Yumuko siya at tumabi, leaving me a space to walk out of the elevator. I understand and I'm sorry for bothering you.
Kasabay ng sinabi niyang yun ay ang pagbukas ng elevator. Hudyat na nasa ground floor na kami. Kahit nanginginig ang aking paa at parang imposibleng humakbang nang hindi natutumba, pinilit ko ang sarili. I wanted so bad to look back and run to him. Papatawanin ko siya ulit. I will let him explain. But I know that it's still useless. Sa huli ako lang din ang masasaktan. How many times have I seen this? Tuwing na isira mo ng problema namin. Paglabas ko ng kumpanya, nagulat ako na nasa harapan na ng building ang van na ginagamit namin. Ako na ang tumawag kay Mang Fernan. Sinabi ko na paagang natapos ang shooting. I looked back and saw Rika. Hawak na niyang lahat ng gamit namin. Jenny and Cassie are on her back. May mga dala ding damit. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mukha nila. Tumango ako at sumakay na ng van. I decided to sit at the back. Wala akong ganang kumausap kahit kanino. Sa buong biyahe, sa labas lamang ako nakatingin, surpassing the tears that wanted to escape from my eyes. Bakit ba kasi kinakailangan pa ulit mag-cruise ang landas naming dalawa? Masaya na ako. I'm happy with what I have. I'm happy with my modeling career. Pakiramdam ko nun wala nang papawi pa sa kasiyahan ko. But then I met him again. He told me that he loves me. Nag-iingat naman ako pero bakit ganoon? Why did I ended up loving him again? I can feel the pain in my heart. This is more painful kumpara nung araw na sinabi niya sa akin, mahal pa rin si Ramona. Siguro dahil alam ko yon. Dahil alam kong hindi niya ako mahal. But now he told me that he loves me and I trusted his words. Tapos ganito ang mangyayari? I woke up feeling tired. Parang pagod na pagod ako kahit kahapon naman. Wala akong ginawa kundi matulog. It's been a year since that day happened. My contract with his company was nulled. He did not ask me anymore about that. Iniwasan niya lang ako and his secretary was out, the only present one when I annulled my contract. The photos that I had with his company was never released to the public. My modeling contract expired at katulad ng nauna kong plano, hindi na ako nag-renew pa. In a year, sobrang daming nangyari. The business that I've been dreaming to put up was made into action. It's a clothing store that targets men and women, young adults and adults. I've achieved my dream pero hindi pa rin ako masaya. Parang may kulang. After a year, I have realized how wrong I was when I walked out that door without letting him explain himself. Sinabihan ko siya na masasakit na salita and I did not give him the chance to defend himself. I still question my decision and it's giving me sleepless nights. I have distracted myself from the pain for how many months? Hindi ko alam pero mas nahihirapan ako mag-move on ngayon kumpara noon. Siguro dahil alam kong may kasalanan ako sa nangyari. Naging sarado ang utak ko, but I don't want to blame myself fully. I was traumatized from lies. My mind is clouded. Ma'am, nandito na yung mga bagong dating na jeans. Do you want to check it? I'm at my store today to check on some things. This is my way of distracting myself from the pain. Mahirap mang aminin pero hanggang ngayon, siya pa rin. Halos araw-araw ko naalalang itsura niya nung iniwan ko siya sa elevator. His tears, the sad look in his eyes. I know he's doing good. Encore is still staying on top. Halos naman siya lagi ang nasa magazine for the hottest bachelor in town. Lagi ko siya nakikita sa mga pahayagan. His love life was the most intriguing. Lagi ako naiinis kapag nababasa kung he has someone special. I always wonder who could that be? Maybe Ramona? Iniwan ko naman sila noon. Maybe they reconciled and Charles realized that he still loves her. To get by every day, araw-araw kong pinagsasabihan ng sarili ko. Hindi ako totoong minahal ni Charles kasi kung minahal niya ako, sana kahit sinabi ko sa kanyang kinamumuhian ko siya at ayoko na siyang muli pang makita, hinabol niya pa rin sana ako. Ma'am, gusto niyo bang tingnan yung mga jeans? Larry, our store manager repeated his question. Umiling ako. Ikaw na lang munang bahala doon. I will be in my office. I have a small office inside the store where I do some of my negotiations. I collaborate with some of the local artists to design different clothing for us as well. I reviewed and approved a total of 10 designs before deciding that it's time for me to go home. I checked the time. Nagulat ako na makitang 6:00 na pala ng gabi. Di ko malang namalayan ng oras. Well, when checking designs, natatagalan talaga ako. Dahil na alam kong mabuti ang mga detalye roon, pati na ang mga materyales na ginamit, even its originality. Paglabas ko, nakita ko si Tonette, the one who is behind the cashier, doing the inventory. I'll go ahead, Tonette. Ani ko at binuksan ang glass door ng shop. Yes, ma'am. Thank you for today. Nakangiting paalam niya at kumaway pa sa akin. Paglabas ng shop, bahagya ako napayakap sa aking sarili nang maramdaman ang lamig ng panggabing hangin.
I fixed my handbag on my hand. Ay! Bagya ako napatili ng isang lalaking bumangga sa akin. Di naman yan masyadong malakas, ngunit nagulat lamang ako. Inis sa tinignan ko kung sinong bumangga sa akin. Nanlaki ang mata ko sa gulat na makita si Charles. His features did not change. He is still as handsome as ever. Kung meron man siguro yun ang kanyang pangangatawan. His body became bigger. Mas lalong lumaki ang mga muscles sa kanyang katawan. Mukhang inaaraw-araw niyang pag-gym. I'm sorry. Kinilabutan ako na marinig ang malamig niyang boses. Ramdam ko ang pandindig ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Akmang lalagpasan ko siya nung tawagin niya ako. Thelma, I miss him so much. Yung amoy niyang nakatatak na sa sistema ko. His voice that's soothing and pleasing. Lumingon siya sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang halo-halong emosyong hindi ko na mapangalanan. Gustong-gusto ko siyang yakapin. Apologized for not giving him a chance to explain himself. Basta na lang ako nagdesisyon na iwan siya. Can we please talk? Sa isang cafe katapat ng aking shop kami nagpunta. Ngayon ko lang napansin nakasuit pa rin pala siya. Mukhang kagagaling lang niya sa trabaho. But this is the first time in a year that I have seen him. May bagong tayo kaya silang branch malapit sa amin? How are you? It's been a year. Umpisa niya pagkatapos sa ilang minutong walang palitan na salita sa aming dalawa. I'm doing good. Sagot ko at gumiti. He smiled and nodded as well. I'm sorry. Nagulat ako nang bigla siyang humingi ng tawad. Tumawa ako. Para saan? Nakatawang tanong ko. For letting Ramona near you. Natigilan ako na sabihin niya iyon. Kinausap ko siya pagkatapos mo kong itaboy. I asked her what she did that made you run away but she's not talking. I was so frustrated. Sinisi ko ang sarili ko sa nangyari. Gustong-gusto kitang lapitan. Gusto kong subukan ulit. Gusto kong magmakaawang tanggapin mo ulit ako. But your father told me to stay away. I've caused you enough damage. Naintindihan ko kung bakit yung ginawa ni Daddy. He's only protecting me. Wala akong magawa kundi panoorin ka lang mula sa malayo. Natatakot akong lapitan ka dahil baka itulak mo lang ako palayo. Baka masaktan lang ulit kita. To see you crying is like a death sentence for me. Nagkabikig sa akin na lamunan nang marinig ang sinabi niyang yon. I didn't answer. Nagbabalang ako ng tingin sa kapeng iniinom ko. But yesterday, Ramona came storming inside my office. Inamin niya lahat ng ginawa at sinabi niya nung araw na yon. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. I never slept with her. Kahit kailan hindi ko siya nilapitan to ask her for comfort. We stayed friends after our breakup dahil akala ko naiintindihan niya ako. I supported and invested in her small business so I could help her kasi kahit papaano minahal ko siya. But for her to tell you those things and lie just for you to leave me, I cannot believe it. I have realized her lies a year ago. She told me that she still loved him. Lying would be easy for her. Funny how love can blind us. It is all in the past now. Inawakan niyang aking kamay. Hindi ako nagprotest at hindi man lang siya pinigilan. I am sorry for letting her hurt you. Can you please forgive me? Tumango ako at gumiti. I am still in love with you. Can you please end this chase now? Nasayang isang taon natin dahil sa kasinungalingan lamang. Come back to me now, please. Napahagat labi ako. Kitang-kita ko ang kaba sa iyong mata habang hinihintay niyang aking sagot. Sigurado ako na sa bawat minutong lumilipas, para siyang naghihintay ng hatol ng kamatayan. Ngumiti ako. Hinawakan ang kamay niyang nakahawak sa aking kanang kamay. Itigil na natin ang habulang ito. Nung nagpa siya si Charles, naiwan ako para kay Ramona. Ang dalawang bagay nilang pinakamahirap para sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko noon, kung mag-cross man kami ng landas. At humingi siya ng tawad sa akin, hindi ko matatanggap. Sobrang sakit ang naidulot niya sa akin at nakakahiya naman kung hihilingin niya iyon. But as days pass and I have the opportunity to reflect, I realize na hindi naman niya kasalanan lahat. What we had before was a shame. It's not our fault. Yes, he physically hurt me pero bumawi naman siya tungkol doon. Trusting him was the hardest, especially after what I went through. But he has proven himself to be worthy once again. I know some might call me stupid for trusting him again, but was it so wrong to give a second chance? Was it so wrong to let yourself be happy? What are you thinking? Naramdaman ko ang pagyakap ni Charles sa akin mula sa aking likuran. We're currently in a skyscraper. Konti lang ang tao sa paligid pero kahit meron pakiramdam ko, kaming dalawa lang ang nandito. How fast things went for us. Silulipan ko siya at nakita kong pagkunot ng kanyang noo. Napangiti, ang cute niya.
What's fast about it? Inintay kita ng isang taon para lang marinig ang mga kasinungalingan na sinabi ni Ramona sa'yo? I chuckled. Humarap ako sa kanya. Sinabit ang dalawang braso ko sa kanyang leeg. Ang hawakan niya ng ganito kalapit, pangarap ko lamang noon. Pero ngayon, eto na ako. Nakahawak sa kanya. Akin na siya ngayon at yun ang masasabi kong buong tiwala. Kasalanan mo. He rested his forehead on mine. Why is that? Malambing na tanong niya. Kung hindi mo sana ako inawalain noon dahil kay Ramona, hindi ako maniniwala sa kanya. Charles laughed. Para bang di siya makapaniwala sa sinabi ko? Then I'm sorry. Ani at dinampian ng mabining halik ang aking labi. May sorpresa ako sa'yo. Kumunot ang aking noo. What is it? Tanong ko. Hinawakan niyang aking kamay at giniya patungo sa lamesa kung saan kami nakapwesto kanina. There's a white folder on the table. Wala yun kanina. Ito sigurong binalikan niya sa loob na sinasabi niya kanina. Sit down, baby. Malambing na sabi ni Charles at hinilap ang upuan para sa akin. I willingly oblige. Na makapwesto na ako sa upuan, siya naman ang kumuha ng sariling upuan at ipinwesto sa tabi ko. Ano to, Charles? Nagtatakang tanong ko sa kanya. He smiled and opened the folder. Napakunot noo ako na makita ang napakaraming dokumento roon. Ano to? Are you giving me an assignment? Charles let out a loud laugh. Para bang di siya makapaniwala sa itinanong ko. Why would I do that? Natatawang tanong pa rin niya. Inirapan ko siya. Aba malay ko. He planted a small kiss on my bare shoulder. I'm wearing an off-shoulder kaya mabilis lang niya yung nagawa. Natigilan ako na maramdaman ang mainit na halik niya roon. Para ako nakikiliti na ewan. Read it. Pinalibot niya ang kanyang braso sa aking bewang. His chin is on my bare shoulder as well. Hindi ko alam kung magagawa ko ba mag-focus sa pagbabasa habang ganito ang ayos namin. I concentrated on reading the documents that he gave me. Nanlaki ang mata ko na makita kong pangalan doon. Above the word CEO. What's this? Natatarantang tanong ko. The board members of Zamir Ventures have nominated you to be the next CEO. Nakapirma silang lahat siya at sa'yo na lang hinihintay. Napangiti siya na makita kung gaano ako nabigla. Natulala ako at hindi alam ang sasabihin. Tutulungan kita. Ani ang siguro maramdaman ang pangamba ko. I know how important your company is for your family. Isn't that the reason why your father wedded to me? Natigilan ako na maalalang ginawang pagtatapat sa akin ni Daddy. May kailangan kang malaman. Nalingon ko siya. He removed his chin from my bare shoulder and looked at me. What is it? Lumunok ako. I do not want to tell him but he is deserving of the truth. Gawa-gawa lang ni Daddy yung marami siyang pagkakautang sa daddy mo kasi gusto niya maikasal tayo. He know that I liked you when I'm still in college at bilang unika iha, ginawa niya ng paraan para maikasal ako sa'yo. Natigilan siya dahil sa ginawa kong pagtatapat. I did not talk for a few seconds kaya naman natatakot ako. Paano kung ayaw na naman niya sa akin? Crush mo pala ako ng college? At yun pa talagang tumatak sa isip niya? Tumango ako. Didn't you hear what I just said? Kako nagsinungaling si Daddy sa'yo. Inis na sabi ko. Tinaasan niya ako ng isang kilay. I heard it loud and clear. Ano ngayon? Hindi ako sumagot. You think that telling me the truth would change my mind? I love you and I will never let you go. Hindi ko mapigilang mapangiti nang marinig ang sinabi niyang yon. Finally, ito na ang katotohanan. Nang lahat na imahinasyon ko nung nasa college pa kami. Charles and I spending the rest of our days together. Para na si Ramona niyan. Pang-asar ko sa kanya. Muli naalala kong desperado niyang pagmamakaawa. Her cries, her plea. Hindi ko pa siya kayang pahikaharapan sa ngayon. Not after she fooled me. Ang sabi niya sa akin, hihingi siya ng tawad at magpapaliwanag so that you will forgive me. I was a fool to let her near you. Tumango-tango ako. I wanted to blame Ramona para sa panahong nasayang namin, pero alam kong may pagkakamali rin ako. Naniwala ako ng basta sa kanya. I'm sorry for believing her. Pinagsalikop niya ang daliri namin. He kissed the back of my hand na siyang nagpatindig ng aking balahibo. I love you. Aniya tinila ako para mayakap. Narinig ko pang malakas at mabilis sa tibok ng puso niya. I am sure ganun din siya sa akin. Sa sandaling to, pakiramdam ko payapa at masaya. Sana hindi na matapos sa mga araw na ganito. Sundan ang huling kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.